palamunin. Wala ka nangang ambag. Ikaw pa ang pabigat. Habang nagpapakasasa sa mamahaling alak ang asawang si Mila at ang biyenang gahaman sa loob ng mansyon, nakaluhod si Edrin sa putikan sa ilalim ng malakas na ulan. Yakap niya ang basag na regalong inukit ng sarili niyang mga kamay, ang huling piraso ng kanyang dignidad na tinapakan nila. Lumayas ka! Hindi ka nababagay sa mundo namin. Sigaw ng babaeng pinakamamahal niya. Ngunit paano kung ang pulubing itinapon nila ngayong gabi ay ang bilyonaryong may hawak ng kanilang bukas? Handa na ba silang tikman ang bagsik ng karma? Palamunin. Ni hindi ka nga makabili ng disenteng cake, asa ka pa sa pamilya ko? Ang kapal din ng mukha mong humarap sa mga bisita ng ganyan ang suot mo. Ang matinis na boses ni Doña Serafina ay tila punyal na humiwa sa maingay na tawanan sa loob ng sala. Walang pasubali, walang preno, at sadyang ipinarinig sa lahat ng naroon. Ang mga bisita, na karamihan ay mga amiga ng Donya na nakasuot ng makikinang na alahas, ay sabay-sabay na tumahimik at lumingon ng may halong pandidiri. Hindi sumagot si Edrin. Nakatayo lamang siya sa gilid ng marangyang kusina, malayo sa sentro ng kasiyahan. Ang kanyang mga kamay, na puno ng maliliit na hiwa at kalyo, ay mahigpit na nakahawak sa isang bagay na nakabalot sa lumang dyaryo. Dahan-dahan, sa kabila ng pangungutya, tinanggal niya ang balot nito. Isang kahong gawa sa Nara, kininis at inukit ng mano-mano sa loob ng 3 buwan tuwing gabi pagkatapos ng kanyang trabaho. Ito sana ang regalo niya, isang simpleng lalagyan para sa mga rosaryo ng kanyang biyenan. Ma, hayaan niyo na. Sanay na tayong wala siyang kwenta. Sabad ni Basti, ang kapatid ni Mila, habang sumusubo ng lechon na binili gamit ang inutang na pera. Humakbang palapit si Mila. Ang kanyang suot na pulang bestida ay kumikinang sa ilalim ng chandelier, kabaligtaran ng kupas na polo shirt ni Edrin. Sa mga mata ni Edrin, si Mila pa rin ang pinakamagandang babae sa mundo. Ang babaeng pinangakuan niya ng pag-ibig sa hirap at ginhawa. Umaasa siyang ipagtatanggol siya nito o kahit titigan man lang siya ng may kaunting awa. Ngunit nang magtama ang kanilang mga mata, wala siyang nakitang init. Tanging lamig at hiya. Ibigay mo na yan at umalis ka na sa paningin namin. Mariing bulong ni Mila habang pilit na inaagaw ang kahoy na kahon. Mila, pinaghirapan ko ito para sa mama mo. Halos hindi makabasag pinggan na sagot ni Edrin. Ano ba, Edrin? Nakakahiya ka. Nandito si Marco. Ayokong isipin niyang nagtiyatyaga ako sa isang basurang katulad mo. Sa isang iglap, hinablot ni Mila ang kahon at buong lakas na ibinalibag ito sa sahig. Ang tunog ng pagtama ng matigas na kahoy sa makintab na tiles ay umalingaw-ngaw sa buong kabahayan. Nagtilalsik ang mga piraso ng inukit na nara. Ang takip ng kahon na may ukit ng pangalan ni Doña Serafina ay nahati sa gitna. Para kay Edrin, hindi lang kahoy ang nabasag. Tila may kung anong kristal sa loob ng kanyang dibdib ang dahan-dahang gumuguho, na manhid ang kanyang mga daliri. Ang ingay ng paligid ay biglang naging tila ugong na lamang sa kanyang pandinig. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang ipunin ang mga piraso, pero parang ipinako ang kanyang mga paa sa kinatatayuan. Ang sakit ay hindi pisikal. Ito ay ang klase ng sakit na tumatagos sa buto, nagpapahinto sa paghinga, at nagpapalimot sa tao kung paano tumibok ang puso. Wow! Ang drama! Parang teleserye lang. Humagalpak ng tawa si Marco, ang lalaking nakaupo sa sofa at may hawak na baso ng wine. Siya ang ex-boyfriend ni Mila, ang lalaking iniwan noon pero ngayon ay bumalik na may dalang kayamanan. Lumayas ka na, bago pa kita ipakaladkad sa guard, sigaw muli ni Doña Serafina. Walang imik na kinuha ni Basti ang lumang maleta ni Edrin na nakatago sa gilid ng pinto. Ang maletang naglalaman lang ng ilang pirasong damit at mga gamit sa pagkukumuni. Binuksan ni Basti ang pinto at walang awang isinipa ang maleta palabas.
Bumagsak ang maleta sa maputik na semento ng driveway. Kasabay nito ang malakas na pagbuhos ng ulan. Tila nakikiramay ang langit sa kalunos-lunos na sinapit ng isang asawang tapat. Dahan-dahang tumalikod si Edrin. Hindi siya lumingon kay Mila. Hindi siya lumingon sa kanyang biyenan. Ang kanyang mga balikat na laging nakayuko sa pagtatrabaho para sa pamilyang ito ay lalong bumagsak. Lumabas siya sa ulan. Ang malamig na tubig ay agad na bumasa sa kanyang manipis na damit. Humahalo sa mainit na luhang kanina pa niya pinipigilan. Lumuhod siya sa putikan. Hindi para magmakaawa na papasukin muli, kundi para pulutin ang mga nagkalat na piraso ng inukit na kahon. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang isa-isang dinadampot ang mga ito. Putik, kahoy, luha, ulan. Lahat ay naghalo-halo sa kanyang mga palad. Kulang pa ba? Tanong niya sa kanyang sarili habang yakap ang mga basag na piraso sa kanyang dibdib. Kulang pa ba na ibinigay ko ang buong pagkatao ko? Kulang pa ba na tinalikuran ko ang lahat para lang maramdaman ang simpleng pagmamahal ng isang pamilya? Tumayo siya. Mabigat ang bawat hakbang. Ang liwanag mula sa bintana ng bahay ay nagpapakita ng anino ng mga taong nagtatawanan sa loob. Tila walang nangyaring masama. Si Mila, na nakadikit na kay Marco, ay hindi man lang sumilip sa bintana. Naglakad si Edrin palayo sa subdivision. Ang bawat patak ng ulan ay parang mga karayom na tumutusok sa kanyang balat. Ngunit mas masakit ang katotohanang walang humabol sa kanya. Narating niya ang madilim na kalsada sa labas ng gate. Basang-basa, nanginginig, at wasak. Biglang may humintong isang itim na luxury car sa kanyang harapan. Ang headlights nito ay humawi sa dilim ng gabi. Bumukas ang pinto sa likod at lumabas ang isang matandang lalaki na may dalang malaking payong. Hindi ito tumingin sa kanya ng may panghuhusga tulad ng pamilya ni Mila. Sa halip, yumukod ito ng malalim, puno ng respeto at paggalang. Sir Edrin, ang bungad ng matanda. Ang boses ay matatag sa gitna ng ulan. Matagal na po kayong hinihintay ng Valmores Global. Oras na po para umuwi. Tinitigan ni Adrian ang marangyang sasakyan. Dahan-dahan, ang maamong mukha ng isang api-apihang asawa ay nagbago. Ang lungkot sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang malamig at matalim na kinang. Pumasok siya sa kotse at isinara ang pinto. Iniwan ang buhay ng pagiging api sa labas ng bintana. Sa loob ng mansyon ng mga Castañares, tila walang bagyong nagaganap sa labas. Ang ugong ng malakas na aircon at ang tunog ng pag-uumpugan ng mga kristal na baso ng alak ay lumunod sa huling yapak ng paalis na si Edrin. Cheers! Sa wakas, nawala na rin ang malas sa pamamahay na ito. Masiglang sigaw ni Doña Serafina habang itinaas ang kanyang kupita. Ang kanyang mukha ay namumula na sa alak at labis na kasiyahan. Nakangisi si Marco, ang gwapo at mayamang negosyanteng bisita, habang sumisip-sip ng wine. You made the right choice, tita. Mila deserves a man who can give her the world, hindi yung palamunin na kailangang buhayin ng asawa. Si Mila ay nakaupo sa gitna, suot ang kanyang mamahaling bestida, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin sa mga bisita. Nakapako ang kanyang paningin sa gilid ng pinto, kung saan naroon ang isang pares ng luma at putikang tsinelas. Iyon ang tsinelas na naiwan ni Edrin bago ito pinalayas ng nakapaa. Biglang kumirot ang dibdib ni Mila. Naalala niya kung paano laging sinasalubong ni Edrin ang kanyang pag-uwi. Dala ang tsinelas na yon para masahehin ang kanyang pagod na paa. Mila anak, huwag ka nang sumimangot dyan. Pagtapik ni Serafina sa balikat ng anak, ang boses ay puno ng mapagkunwaring lambing. Isipin mo na lang ang future mo. Sa ganda mong yan, hindi ka dapat nagtitiis sa sardinas. Tingnan mo si Marco, handang mag-invest sa business ni Basti. Yayaman tayo lalo. Oo nga ate. Sumabad si Basti habang ngumunguya ng lechon, mantika pa sa kanyang mga labi. Bro, siguradong kikita tayo ng malaki dyan sa crypto at real estate na sinasabi mo, di ba? Doble agad ang pera ni mama.
Tumango si Marco. Isang matamis ngunit makamandag na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Inilabas niya ang isang makapal na folder at inilatag sa mesa, sa ibabaw ng mga natirang pagkain. Of course, Basti. Actually, limited slot na lang ito. Kung pipirma si Tita Serafina ngayon, bukas na bukas din, ipapasok ko na sa trading floor ang 5 million pesos nyo. Next month, triple na yan. Nagningning ang mga mata ni Doña Serafina. Ang kasakiman ay bumura sa anumang pag-iingat. Kinuha niya ang ballpen nang hindi man lang binabasa ang nilalaman ng kontrata. Ma, sigurado ka ba dyan? Mahinang tanong ni Mila. Sinusubukang pairalin ang natitirang bait. Ang bilis naman yata. Hindi ba dapat ipasuri muna natin sa abogado? Hay naku Mila, kaya ka hindi umaasenso masyado kang sigurista gaya ng asawa mong hampas lupa. Iritadong sagot ni Serafina. Tiwala lang yan. Family friend natin si Marco. Pirma na tita. Baka maunahan pa tayo ng iba. Sa ilalim ng pressure at pagnanasang yumaman lalo, mabilis na pumirma si Serafina. Ang tintang kumalat sa papel ay tila lason na unti-unting papatay sa kanilang kinabukasan, ngunit wala silang kamalay-malay. Nagpalakpakan sila. Nagdiwang sila sa ibabaw ng hukay na sila mismo ang naghuhukay. Lumipas ang mga buwan na parang isang panaginip. 6 na buwan nang walang humpay na shopping, party at pagpapakasasa. Si Mila ay unti-unti nang nakalimot kay Edrin, nilunod ang kanyang konsensya sa mga bagong bag, sapatos at pangakong kasal ni Marco. Ngunit ang bawat panaginip ay may hangganan at ang paggising ay laging masakit. Isang maaliwalas na umaga, habang nag-aalmusal sila ng imported na ham at cheese, isang sunod-sunod na katok sa gate ang gumulantang sa katahimikan ng subdivision. Hindi ito katok ng bisita. Ito ay katok ng awtoridad. Mabigat, mapilit, at walang pasubali. Binuksan ng katulong ang pinto. Namumutla. Pumasok ang 4 na lalaking nakauniporme ng pulis, kasama ang ilang naka-civilian na may bitbit na mga papeles. Sino kayo? Bakit kayo pumapasok ng walang paalam? Mataray na sigaw ni Serafina. Tumayo pa mula sa mesa habang hawak ang tinidor. Lumapit ang hepe ng mga pulis. Seryoso ang muka. At walang bahid ang takot sa donya. Hinahanap namin si Sebastian Basti Castañares. Deklara ng pulis. Ako yon. Bakit? Mayabang na sagot ni Basti. Akala niya ay simpleng violation lang sa trapiko. Itinaas ng pulis ang isang pirasong papel, ang warrant of arrest. Sebastian Castañares, inaaresto ka sa kasong qualified theft at estafa. May matibay na ebidensya na nilustay mo ang pondo ng kumpanyang pinapasukan mo. May karapatan kang manahimik. Ano? Halos mahulog ang panga ni Mila. Teka, mali yan. Ininvest ko yon kay Marco. Kay Marco napunta ang pera. Sigaw ni Basti. Biglang namutla at pinagpawisan ng malamig. Ma, tawagan mo si Marco. Utos ni Mila. Nanginginig ang mga kamay habang kinakalkal ang kanyang cellphone. Sinubukan ni Serafina na i-dial ang numero ni Marco. The number you are dialing is not yet in service. Muli. At muli. Wala na. Habang pinoposasan ng mga pulis si Basti na nagpupumiglas at umiiyak na parang bata, napatingin si Mila sa lamesa. Ang mga masasarap na pagkain ay biglang nagmukhang panis at nakakasulasok. Ang marangyang bahay ay biglang sumikip. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 6 na buwan, naramdaman ni Mila ang totoong lamig. Hindi galing sa aircon, kundi galing sa rehas na bakal na pumulupot sa pulsuhan ng kanyang kapatid. Ang karma ay hindi lang kumatok. Ito ay pumasok na at handa ng maningil. Hindi ham at cheese ang almusal kinabukasan, kundi alikabok at amoy ng kulob sa loob ng presinto. Nakaupo si Doña Serafina sa isang matigas na bangkong kahoy. Nanginginig ang mga kamay habang hinihintay ang update ng abogado. Ang kanyang mamahaling bestida ay gusot na at ang makeup ay kumalat dahil sa walang humpay na pag-iyak, hindi dahil sa pagsisisi,
kundi sa takot na mawalan ng yaman. Ma, nasaan na si Marco? Bakit hindi siya sumasagot? Tanong ni Basti mula sa likod ng rehas. Ang boses ay nanginginig sa takot. Tinatawagan ko, cannot be reached. Sigaw ni Serafina, halos ihampas ang kanyang cellphone. Walang hiya siya. Matapos ko siyang pakainin at tratuhin na parang hari. Lumapit ang abogado. Bit-bit ang isang folder na naglalaman ng katotohanang dudurog sa kanila. Mrs. Casañares, wala na po si Marco Dalisay. Fake identity ang ginamit niya. Ang lahat ng pera niyo, pati ang pondo ng kumpanya na nilustay ni Basti para i-invest sa kanya. Wala na. Tangay na lahat. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Mila. Ang milyones na ipinagpalit nila sa dignidad ni Edrin ay naglahong parang bula. Ngunit hindi pa tapos ang dilubyo. Pag-uwi nila sa bahay, na ngayon ay tila isang estrangherong lugar, nadatnan nila ang mga tauhan ng bangko at credit card companies. Hinahakot na ang mga appliances, ang 85 pulgada TV, ang mamahaling sofa set, pati ang mga painting na ipinagmalaki ni Serafina sa mga amiga niya noong birthday party. Nakatayo ang mga kapitbahay sa labas, nagbubulungan at lihim na natutuwa sa pagbagsak ng pamilyang ubod ng yabang. Huwag yan, imported yan. Tilinis Serafina habang pilit na inaagaw ang isang vase mula sa tagahila. Ma, tama na. Nakakahiya na. Awat ni Mila. Hila-hila ang ina pabalik sa loob. Nang magsara ang pinto at naiwan silang tatlo sa sala na halos wala ng laman, bumaling si Serafina kay Mila. Ang mga mata ng ina ay nanlilisik, naghahanap ng masisisi. Kasalanan mo to, Mila. Natigilan si Mila. Ako? Ma, ako pa ang may kasalanan? Kung mas maganda ka lang sana, kung marunong kang humawak ng lalaki, kung napasaya mo si Marco hindi niya tayo tatakbuhan, wala kang kwenta, mana ka sa tatay mong inutil. Ang mga salita ay tila latigo na humahampas sa pagkatao ni Mila. Ito ang gantimpala niya sa pagsunod sa layaw ng ina. Ang sisihin sa krimen ng iba? Tumakbo si Mila paakyat sa kanyang kwarto para takasan ang laso ng bibig ng kanyang ina. Sa loob ng kwarto, naghahanap siya ng kahit anong pwedeng isangla para may pambayad sa abogado ni Basti. Binuksan niya ang lumang kabinet sa sulok, ang dating pinaglalagyan ng gamit ni Adrian. Wala nang laman iyon, maliban sa isang supot ng basura na nakalimutang itapon. Doon niya nakita ang mga piraso. Ang basag na kahoy na inukit ni Edrin, ang regalong tinapakan at dinuraan nila, 6 na buwan na ang nakararaan. Napaluhod si Mila at dahan-dahang kinuha ang mga piraso. Naalala niya ang mga gabing puyat si Edrin na akala niya ay naglalasing, pero iyon pala ay nag-uukit sa garahe para sa birthday ng kanyang ina. Sa ilalim ng isang malaking piraso ng kahoy, may nakitang nakatuping papel si Mila. Naninilaw na ito at medyo nalukot. Binuksan niya ito. Isang titulo ng lupa. Isang maliit na farm lot sa probinsya, malayo sa ingay ng syudad, nakapangalan sa Edrin at Milagros Valmores. Napahagulgol si Mila. Ito pala ang laman ng kahon. Isang simpleng pangarap. Isang tahimik na buhay na inihanda ni Edrin para sa kanilang dalawa. Isang buhay na malayo sa panghuhusga at karangyaan. Tinanggihan nila ang paraiso dahil lang hindi ito nakabalot sa ginto. Edrin, bulong niya sa hangin. Ang pagsisisi ay parang bumabara sa kanyang lalamunan. Anong ginawa namin sa'yo? Biglang may kumatok ng malakas sa pinto sa ibaba. Pinahid ni Mila ang luha at bumaba. Isang courier ang nag-abot ng isang makapal na brown envelope. Urgent. Binuksan niya ito habang nanginginig ang kamay. Isang demand letter. Ang kumpanyang ninakawan ni Basti ay hindi simpleng kumpanya. Isa itong subsidiary ng isang higanteng korporasyon. Ang sulat ay nagbabanta. Bayaran ng 25 milyong piso sa loob ng 7 araw o mabubulok si Sebastian Castañares
sa kulungan habang buhay. Tiningnan ni Mila ang letterhead sa itaas ng papel. Ang pangalan ng kumpanyang nagdedemanda. Ang kumpanyang hawak ngayon ang leeg ng kanyang kapatid at ang kapalaran ng kanilang pamilya. Valmores Global Corporation. Nalaglag ang papel mula sa kamay ni Mila. Ang apelyidong yon, Valmores, ang apelyido ng asawang pinalayas niya. Sa isang iglap, naintindihan niya ang biro ng tadhana. Ang taong itinuring nilang basura noon, ngayon ay ang nag-iisang tao na kailangan niyang luhuran para mabuhay. Ang init ng sementadong kalsada ay tila tumatagos sa manipis na swelas ng sapatos ni Mila. Dati, hindi siya marunong maglakad sa ilalim ng tirik na araw. Sanay siya sa aircon ng sasakyan, sa hatid sundo ng driver, na komportableng buhay na pilit niyang pinanatili sa pamamagitan ng kayabangan. Ngunit ngayon, ang bawat hakbang niya ay may kasamang hapdi. Hapdi ng paltos sa paa at hapdi ng pagkadurog ng kanyang dangal. Buong maghapon siyang nag-ikot sa Makati. Bit-bit ang isang brown envelope na naglalaman ng kanyang resume. Kumatok siya sa bawat kumpanyang dati ay pinapangarap niyang pasukan. Ngunit ang pangalang Castañares ay naging lason. "Pasensya na, Miss Castañares," sabi ng isang HR manager, hindi man lang siya pinaupo. "Kalat na sa balita ang ginawa ng kapatid mo. Integrity is our core value. Hindi namin pwedeng i-risk ang pangalan ng kumpanya." Sa bawat pagtanggi, pakiramdam ni Mila ay unti-unti siyang binabalatan ng buhay. Ang mga tingin ng mga empleyado sa lobby, ang mga bulungan kapag dumadaan siya. Lahat ito ay parang mga karayom na tumutusok sa kanyang balat. Ito ba ang naramdaman ni Edrin noon tuwing hinahamak siya ni Mama? Ang pakiramdam na wala kang lugar sa mundo? Bumagsak ang ulan bago magtakip silim. Wala siyang payong. Wala siyang sasakyan. Sumilong siya sa waiting shed, basang-basa at nanginginig. At sa di kalayuan, natatanaw niya ang isang gusaling tumatayog sa gitna ng skyline, ang Valmores Global Tower. Ito ang kumpanyang may hawak sa leeg ng kanyang kapatid. Ito ang huling pag-asa niya. Pinahid ni Mila ang tubig ulan sa kanyang mukha, kasabay ng pagpahid sa kanyang natitirang pride. Huminga siya ng malalim at tinahak ang daan patungo sa dambuhalang gusali. Pagpasok niya sa lobby, sinalubong siya ng lamig ng aircon at ng mapanuring tingin ng receptionist. Ang sahig ay gawa sa mamahaling marmol, kasing kintab ng salamin, kung saan nakita niya ang kanyang refleksyon, basang buhok, kumalat na lipstick, at putikang sapatos. Ang layo na niya sa Prinsesa Mila na kilala ng lahat. "Anong kailangan mo?" tanong ng receptionist nang hindi ngumingiti. "Gusto ko po sanang mag-apply." Mahinang sagot ni Mila, halos pabulong. Tiningnan siya ng babae mula ulo hanggang paa. "Wala kaming opening para sa management position." Lumunok si Mila. Ang lasa ay mapait, parang apdo. "Hindi po management. Kahit ano po. Kahit janitress. Kahit taga-timpla ng kape. Kahit taga-tapob ng basura. Gagawin ko po lahat." Nagkatinginan ang mga staff sa likod ng desk. May mga impit na tawa. Ang dating mayaman, ngayon ay namamalimos ng trabaho. "Iwan mo na lang ang resume mo dyan. Tatawagan ka na lang na..." Hindi natapos ng receptionist ang sasabihin nang tumunog ang telepono sa kanyang mesa. Sinagot niya ito at biglang nagbago ang kanyang ekspresyon. Namutla siya at napatingin kay Mila nang may halong takot at pagtataka. "Opo. Opo, sir. Nandito po siya. Masusunod po." Ibinaba ng receptionist ang telepono nang dahan-dahan na wala ang taray sa kanyang mukha. "Miss Castañares," sabi nito, ang boses ay naging magalang ngunit nanginginig. "Pinapapunta ka sa taas. Top floor. Hinihintay ka ng CEO." Kabog, kabog, kabog. Halos marinig ni Mila ang sariling puso habang sakay ng elevator. Mabilis ang pag-akyat nito, ngunit parang napakabagal ng oras para sa kanya. Tiningnan niya ang sarili sa salamin ng elevator.
Sinubukan niyang ayusin ang kanyang gusot na blusa. Pinunasan niya ang putik sa kanyang sapatos gamit ang tissue na nakuha niya sa bulsa. Naalala niya ang sinabi ni Edrin noong unang beses silang nag-date sa isang karinderya, noong simple pa ang lahat. Mila, ang halaga ng tao ay wala sa suot niyang damit. Nasa kung paano siya bumabangon kapag nadapa. Edrin, kung nakikita mo ako ngayon, matatawa ka siguro. O baka maawa ka. Bumukas ang pinto ng elevator sa ika-40 palapag. Tahimik. Ang sahig ay natatakpan ng makapal na carpet. Ang amoy ay pinaghalong mamahaling kape at leather. Amoy ng kapangyarihan. Naglakad si Mila patungo sa dulo ng pasilyo. Ang double doors na gawa sa mahogany ay nakabukas ng bahagya. Pumasok siya. Ang opisina ay malawak, napapaligiran ng glass walls na nagpapakita ng liwanag ng buong Maynila. Sa gitna, may isang malaking mesa na gawa sa itim na kahoy at sa harap ng bintana, nakatayo ang isang lalaki. Nakatalikod ito sa kanya. Nakasuot ito ng itim na suit na halatang gawa ng pinakamahusay na sastre. Ang tindig nito ay matuwid, puno ng awtoridad, malayo sa nakayukong postura ng asawang kanyang nakasanayan. Ngunit ang hugis ng balikat, ang paraan ng paghawak nito sa baso ng tubig, pamilyar na pamilyar. "Sir?" Tawag ni Mila. Ang boses ay nanginginig. "Pinapatawag niyo raw po ako?" Dahan-dahang humarap ang lalaki. Ang tunog ng sapatos nito sa sahig ay tila kulog sa pandinig ni Mila. Nang tumama ang liwanag sa mukha ng lalaki, tumigil ang mundo ni Mila. Nalaglag ang hawak niyang resume. Napahawak siya sa kanyang bibig para pigilan ang pagsigaw. Ang lalaking nasa harap niya ay walang iba kundi si Edrin. Ngunit hindi ito ang Edrin na kanyang kilala. Wala na ang maamong mga mata. Wala na ang malambot na ngiti. Ang kaharap niya ay isang estranghero na may mukha ng kanyang asawa. Malamig, matalim, at walang bahid ng pagmamahal. "Maupo ka, Mrs. Balmores," sabi ni Edrin. Ang boses ay kasing lamig ng yelo. "Marami tayong dapat pag-usapan." Ang katahimikan sa loob ng opisina ni Edrin ay tila isang mabigat na kumot na dahan-dahang sumasakal kay Mila. Nakatayo siya sa gitna ng silid. Basang-basa pa rin ang dulo ng kanyang buhok, habang ang bawat patak ng tubig mula sa kanyang blusa ay tila nag-iiwan ng mantsa sa napakalinis na carpet. "Edrin." Ang tanging salitang lumabas sa bibig ni Mila, halos isang pabulong na dalangin. Hindi gumalaw si Edrin. Nanatili siyang nakaupo sa kanyang selyang gawa sa itim na leather. Ang mga daliri ay magkakakrus sa ibabaw ng mesa. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng init at pag-aalaga, ay tila 2 piraso ng yelo na walang balak matunaw. "Sir Edrin, para sa iyo, Milagros." Pagtatama nito, ang boses niya ay walang emosyon, kasing talim ng labaha. "Nakalimutan mo na ba? Pinalayas niyo ang asawa mo dahil wala siyang kwenta, di ba? Ngayon, nasa harap mo ang presidente ng Balmores Global at ikaw ay isang aplikanteng desperada." Napahawak si Mila sa gilid ng mesa para hindi siya mabuwal. Ang bawat salita ni Edrin ay parang sampal na mas masakit pa sa ginawa ni Doña Serafina. "I'm sorry, Edrin. I mean, sir, hindi ko alam. Patawarin mo kami." Umiiyak na pagsusumamo ni Mila. "Si Basti, mamatay siya sa kulungan. Wala kaming pambayad. Ninakawan kami ni Marco. Tinangay niya ang lahat." Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Edrin. Dahan-dahan niyang inusog ang isang makapal na folder patungo kay Mila. Alam ko ang bawat sentimo na nawala sa inyo. Alam ko kung paano niyo ipinagpalit ang lahat para sa isang huwad na kayamanan." Wika ni Edrin habang tumatayo at dahan-dahang lumalapit sa kanya. 25 million pesos, Mila. Iyan ang halaga ng kalayaan ng kapatid mo. Sa tingin mo ba, sapat na ang sorry para mabura ang halagang yan? O ang lahat ng pang-aalipusta na tinanggap ko sa bahay niyo?
Huminto si Edrin sa harap ni Mila. Naamoy ni Mila ang pamilyar na bango nito, ngunit ngayon ay may halong lamig ng kapangyarihan. Gusto niyang yumakap, gusto niyang magmakaawa sa dibdib nito, pero ang distansya sa pagitan nila ay tila isang malalim na bangin. Mayroon akong kontrata. Pagpapatuloy ni Edrin. Magtatrabaho ka rito bilang personal assistant ko. Lahat ng utos ko, susundin mo. 70% ng sweldo mo ay direktang mapupunta sa pambayad utang ni Basti. At ang kapatid mo? Hindi siya makukulong, pero magtatrabaho siya sa aming mga warehouse sa probinsya bilang tagabuhat ng mga kargamento. Doon niya matututunan ang halaga ng bawat pisong ninakaw niya. Alipin! Bulong ni Mila. Gusto mo akong maging alipin mo. Gusto ko lang ibalik sa inyo ang pagkakataong magpakatao. Sagot ni Edrin habang iniaabot ang isang bolpen. Pirman mo ito o hayaan mong mabulok si Basti. Nanginig ang kamay ni Mila habang hinahawakan ng bolpen. Habang inilalapat niya ang tinta sa papel, naramdaman niya ang pagbigat ng kanyang puso. Isang luha ang pumatak sa dokumento, saktong sa tabi ng kanyang pirma. Sa sandaling iyon, dahan-dahang inabot ni Edrin ang folder. Ang kanilang mga daliri ay sandaling nagkadikit. Isang kuryente ng alaala ang dumaloy sa katawan ni Mila. Ang init ng mga kamay ni Edrin noong nangangako itong hinding-hindi siya iiwan. Ngunit mabilis na binawi ni Edrin ang kanyang kamay, na tila ba nandidiri siyang madampyan ng balat ng babaeng minsang naging sentro ng kanyang mundo. Ang hapdi ng pagkilos na yon ay mas matindi pa kaysa sa anumang salitang binitawan niya. Starting tomorrow, 6:00 ng umaga sharp, nandito ka na. Malamig na utos ni Edrin habang iniurong ang kanyang silya. You will handle my schedule, my coffee, and everything I need. Isang pagkakamali. Mila, isang pagkakamali at ituturing kong void ang kontrata. Alam mo na ang mangyayari sa kapatid mo. Tumango si Mila, hindi na kayang tumingin ng diretsyo. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa sahig. Pinapanood ang sariling luha na humahalo sa basang bakas ng kanyang sapatos sa mamahaling carpet. Opo, sir. Mahina niyang sagot. Now, leave. I have a meeting. Pagtatapos ni Edrin, bago muling humarap sa malawak na bintana, tila ba biglang nawalan ng halaga ang presensya ni Mila sa loob ng silid. Ngunit bago pa man makahakbang si Mila patungo sa pinto, bumukas ito ng kusa. Isang matangkad at napakagandang babae ang pumasok. Si Sandra, ang CEO ng isang malaking kumpanyang ka-merge ng Valmors Global. Nakasuot ito ng puting office suit na lalong nagpadagdag sa kanyang sopistikadang ganda. Edrin, love, are you ready for dinner? Kanina pa naghihintay ang table natin sa Antonio's. Masiglang wika ni Sandra habang dire-diretsyong lumapit kay Edrin. Para namang sinaksak ng libu-libong karayom ang puso ni Mila nang makita niyang hinawakan ni Sandra ang braso ni Edrin. At ang mas masakit, hindi umiwas si Edrin. Sa halip, isang maliit at tipid na ngiti ang sumilay sa mga labiin nito. Ang ngiting dati ay para lamang kay Mila. Give me 5 minutes, Sandra. Tatapusin ko lang itong report. Sagot ni Edrin sa isang malambot na tono na tila ba nakalimutan na niyang may isang taong nagduro sa gilid ng kanyang opisina. Napatingin si Sandra kay Mila. Ang mga mata nito ay puno ng pagtataka at bahagyang panghuhusga. Who is she, Edrin? Is she the new janitress? Tumigil ang pagtibok ng puso ni Mila habang naghihintay ng sagot. Tumingin si Edrin sa kanya. Isang mabilis at walang pakialam na sulyap. Something like that, sagot ni Edrin ng walang pag-aalinlangan. She's just an employee who's paying a very large debt. You can go now, Mila. Lumabas si Mila ng opisina na parang isang bangkay na naglalakad. Ang bawat hakbang niya sa hallway ay tila pagtapak sa nagbabagang uling. Ang halakhak ni Sandra sa loob ng opisina ay umalingaw-ngaw sa kanyang pandinig, kasabay ng malamig na boses ni Edrin na tinawag itong janitress. Pagdating niya sa elevator,
Doon na bumigay ang kanyang mga tuhod. Napasandal siya sa malamig na pader ng elevator at dahan-dahang napaupo sa sahig. Ang kanyang paghinga ay naging mabigat at pasumpong-sumpong. Tila ba nauubusan siya ng hangin sa gitna ng isang malawak na karagatan. Hinawakan niya ang kanyang kaliwang kamay, kung saan dati ay nagniningning ang kanyang wedding ring. Ngayon, tanging bakas na lamang ng puting balat ang naroon. Isang paalala ng isang sumpang binitawan at binaliwala. Patawad, Edrin. Bulong niya sa pagitan ng mga hikbi. Patawad kung huli na ang lahat. Ngunit sa gitna ng kanyang pag-iyak, isang mapait na katotohanan ang gumapang sa kanyang isipan. Hindi lang pala utang ni Basti ang kailangan niyang bayaran. Kailangan din niyang panoorin ang lalaking mahal niya na unti-unting napupunta sa iba habang siya ay nananatiling isang aninong walang pangalan sa ilalim ng kapangyarihan nito. 3 asukal, 2 creamer, at siguraduhin mong mainit pa yan. Paglapag sa mesa ko. Ayoko ng malamig na kape, Milagros. Sayang lang sa oras. Ang boses ni Adrian ay kasing talim ng hangin nanggagaling sa aircon ng opisina. Malamig, tuyo, at walang pakialam. 6:00 pa lamang ng umaga, ngunit ang pagod sa mga balikat ni Mila ay tila pang buong maghapon na. Hindi siya nakatulog ng maayos. Ang bawat pikit ng kanyang mga mata ay dinadalaw ng imahe ni Adrian na nakangiti kay Sandra. Isang ngiting ninakaw sa kanya ng sarili niyang mga pagkakamali. Opo, sir. Masusunod po. Mahinang sagot ni Mila habang nakayuko. Dinala niya ang tasa ng kape sa loob ng opisina. Doon, nadatnan niya si Sandra na nakaupo na sa sofa. Tila ba doon na ito natulog? Nakasuot ito ng isang mamahaling seda na blusa at ang bango nito ay humahalimuyak sa buong silid. Tinatalo ang amoy ng kapeng dala ni Mila. Good morning, Janitress! Nakangising bati ni Sandra habang sinusuri ang kanyang mga kuko. Make sure you clean the window panes later. May nakita akong fingerprints kahapon. Nakakadistract sa view ni Edrin. Hindi sumagot si Mila. Maingat niyang inilapag ang tasa sa mesa ni Edrin. Habang ginagawa ito, hindi niya mapigilang mapatingin sa mga kamay ng asawa. Ang mga kamay na dati ay magaspang sa pagtatrabaho para sa kanya. Ngunit ngayon ay makinis na at may hawak na pluma ng kapangyarihan. May kailangan pa po ba kayo, sir? Tanong ni Mila. Pilit na pinatatatag ang boses sa harap ng karibal. Wala na. You can start scrubbing the floors sa labas. I want it spotless bago dumating ang board of directors. Sagot ni Edrin nang hindi man lang tumitingin sa kanya. Ang kanyang atensyon ay nasa mga papeles. Tila ba si Mila ay isang aninong hindi karapat-dapat pag-aksayahan ng sulyap. Lumabas si Mila at sinimulan ang kanyang trabaho. Ang dating prinsesa ng mga Castañares ay ngayon ay nakaluhod sa malamig na marmol. May hawak na basahan at sabon. Ang bawat kuskos niya sa sahig ay tila pag-aalis din ng natitirang dumi sa kanyang pagkatao. Tingnan niyo, di ba siya yung socialite na nasa news? Bulong ng isang empleyadong dumaan. Grabe, ang taas ng lipad. Ang lagapak pala ay sa basahan. Bagay lang sa kanya. Balita ko. Niloko nila yung asawa niya bago naging bilyonaryo. Ngayon, tikman niya ang hirap. Sagot ng isa pa. Sadyang nilakasan ng boses para marinig ni Mila. Tumulo ang luha ni Mila. Pumatak sa bula ng sabon sa sahig. Pinatigas niya ang kanyang kalooban. Ito ang parusang kailangan niyang tanggapin. Ito ang halaga ng kalayaan ni Basti. Ngunit sa loob ng opisina, lingid sa kaalaman ni Mila, nakatayo si Edrin sa harap ng monitor ng CCTV. Nakakuyom ang kanyang mga palad habang pinapanood ang kanyang asawa na hinahamak ng mga empleyado. Ang bawat patak ng luha ni Mila ay parang asidong tumutulo sa puso ni Edrin. Gusto niyang lumabas. Gusto niyang sigawan ang lahat at sabihing, huwag niyo siyang hawakan. Asawa ko siya. Pero nanaig ang pait. Nanaig ang alaala ng gabing pinalaya siya sa gitna ng ulan. Pinigil niya ang sarili. Paglipas ng ilang oras, tinawag ni Edrin si Mila sa loob.
Milagros, pumasok ka rito. Pumasok si Mila. Namumula ang mga tuhod at may mga bakas ng sabon sa kanyang mga kamay. Nakita niyang wala na si Sandra sa loob. Bakit po, sir? Hindi nagsalita si Edrin. Sa halip kinuha niya ang isang malinis na panyo mula sa kanyang bulsa at inihagis ito sa ibabaw ng mesa. Punasan mo ang mukha mo at ang mga kamay mo. Malamig niyang utos. Ayokong makita ng mga kliyente ko na may empleyado akong mukhang namatayan. Nakakasira ng imahe ng Balmores Global. Dahan-dahang kinuha ni Mila ang panyo. Naamoy niya ang pamilyar na pabango ni Edrin. Isang amoy na nagpabalik sa kanya sa mga gabing magkayakap sila sa ilalim ng manipis na kumot sa kanilang lumang bahay. Ang init ng panyo ay tila dumampi sa kanyang puso. Thank you, Edrin. Bulong niya. Sir, ang tawag mo sa akin ay Sir. Pagtatama muli ni Edrin, bagaman ang kanyang boses ay bahagyang nanginig, isang bitak sa pader ng yelong kanyang itinayo. And one more thing, I fired those 2 employees na dumaan sa hallway kanina. Hindi ko kailangan ng mga taong tsismosa sa kumpanya ko. Rule number 1, respect the workplace. Nag-angat ng tingin si Mila, nagulat sa narinig. Pinrotektahan ba siya ni Edrin? Ngunit bago pa siya makapagpasalamat, tumunog ang kanyang cellphone sa loob ng bulsa ng kanyang apron. Si Basti. Nanginginig ang kamay ni Mila habang sinasagot ang tawag. Basti? Anong nangyayari? Ate, kailangan mo kaming tulungan. Hagulgol ni Basti sa kabilang linya. Si Mama. Dinala siya sa ospital. Inatake siya sa puso matapos siyang sugurin ng mga tao ni Don Enrico sa bahay. Sinasingil na kami, ate. Kapag hindi raw kami nakabayad bukas, itutuloy na ni Don Enrico ang banta niya. Kukunin ka raw niya bilang kabayaran. Nabitawan ni Mila ang panyo ni Edrin. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Napatingin siya kay Edrin na ngayon ay nakatayo na at nakatingin sa kanya nang may halong pag-aalala na pilit itinatago. Edrin, ang mama ko. Ibenta mo na ang lahat, Milagros. Pati ang sarili mo, ibenta mo na para lang mabuhay ako. Wala kang kwentang anak. Ang boses ni Doña Serafina ay mahina na. Garalgal. Ngunit puno pa rin ng lason habang nakahiga siya sa puting kama ng ospital. Ang amoy ng gamot at kemikal sa paligid ay tila lalong nagpabigat sa dibdib ni Mila. Nakatayo siya sa gilid, pinapanood ang kanyang ina na kahit sa gitna ng sakit ay nagagawa pa ring durugin ang kanyang pagkatao. Ma, tumigil na kayo. Ginagawa ko na ang lahat. Nagtatrabaho ako kay Edrin para sa inyo. Hikbi ni Mila. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Habang inaayos ang kumot ng ina. Kay Edrin? Doon sa hampas lupang yon, niloloko mo ba ako? Isang mapait na tawa ang kumawala sa tuyong labi ni Serafina. Pumunta ka kay Don Enrico. Siya lang ang makakapagligtas sa atin. Isang pirma mo lang sa kanya. Tapos na ang lahat ng hirap natin. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, bumukas ang pinto ng silid. Hindi ang nurse o ang doktor ang pumasok, kundi si Don Enrico, isang matandang lalaki na may suot na makintab na ginto sa bawat daliri. At ang mga mata ay tila isang buwayang naghihintay ng biktima. Kasunod niya ang 2 lalaking nakatayo sa likuran. Seryoso at nakakatakot ang tindig. Milagros, napakaganda mo pa rin sa gitna ng iyong paghihinagpis. Nakangising bati ni Don Enrico. Humakbang siya palapit at walang pasubaling hinawakan ng baba ni Mila. Pinilit itong mag-angat ng tingin. Ang tagal kong naghintay. Ang utang ng pamilya mo ay hindi lang pera. Ito ay pangako. At ang pangako mo sa akin ay ikaw. Nandidiri na iniwas ni Mila ang kanyang mukha. Ngunit mas mahigpit na hinawakan ni Don Enrico ang kanyang braso. Huwag kang mag-inarte, Mila. Alam mo ang mangyayari kay Basti sa kulungan kung hindi ako papayag na iurong ang mga kaso. At ang ina mo? Baka sa labas na ng ospital ito malagutan ng hininga dahil wala na kayong pambayad.
Bitawan mo siya. Ang boses na yon ay hindi malakas, ngunit kasing lamig ng kamatayan. Lumingon ang lahat sa pinto. Nakatayo doon si Edrin. Hindi na siya ang lalaking nakayuko at tahimik. Nakasuot siya ng itim na Amerikana. Ang mga mata ay nakatitig ng diretso kay Don Enrico. Ang kanyang presensya ay tila sumakop sa buong silid, nagpaliit sa kayabangan ng matandang milyonaryo. At sino ka naman? Ang tagalinis ng sapatos? Pangungutya ni Don Enrico, bagaman kitang-kita ang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata nang makita ang dalawang bodyguard ni Edrin na nakatayo sa pasilyo. Edrin Valmores, ang may-ari ng kumpanyang pinagkakautangan ng pamilyang ito. Malamig na pakilala ni Edrin habang naglalakad palapit. At si Milagros, siya ay empleyado ng Valmores Global at sa ilalim ng aking kontrata, hindi siya pwedeng makuha ng kahit sino, lalo na ng isang katulad mo na mahilig sa mga bagay na hindi naman sa kanya. Lumapit si Edrin at marahang inalis ang kamay ni Don Enrico mula sa braso ni Mila. Sa isang mabilis na pagkilos, hinila niya si Mila sa kanyang likuran, tila isang pader na bakal na nagpoprotekta sa isang sugatang ibon. Ang utang ni na Serafina kay Don Enrico ay babayaran ng Valmores Global. Magpadala ka ng invoice sa opisina ko bukas. Wika ni Edrin, ang boses ay puno ng pinalidad. Ngayon, lumayas ka. Bago ko pa ipaalala sa'yo kung bakit bawal ang pumasok sa private room nang walang pahintulot. Nanggagalaiti sa galit si Don Enrico, ngunit wala siyang nagawa, kundi ang tumalikod at lumabas, kasunod ang kanyang mga tauhan. Ang tunog ng pagsara ng pinto ay tila isang hudyat ng pansamantalang kaligtasan. Humarap si Edrin kay Mila. Nakita niya ang takot at pasasalamat sa mga mata ng asawa, ngunit mabilis niyang ibinalik ang kanyang malamig na maskara. Huwag kang mag-isip na ginawa ko ito dahil mahal kita. Bulong ni Edrin, sapat na para sila lang ang makarinig. Ginawa ko ito dahil ayokong may ibang umaangkin sa pag-aari ko. You are my investment, Mila, at sisiguraduhin kong babayaran mo ang bawat sentimo na ginastos ko ngayong gabi. Salamat, Edrin. Salamat, higbi ni Mila. Hindi sumagot si Edrin. Sa halip lumapit siya kay Serafina na ngayon ay nakatingin sa kanya ng may halong gulat at inggit. Tita Serafina, wika ni Edrin. Ang boses ay may halong pait. Sana ay masarap ang tulog niyo sa ospital na binabayaran ng taong tinawag niyo noong basura. Masarap ba ang pakiramdam na ang buhay niyo ay nakadepende na ngayon sa palamunin na pinalayas niyo? Namutla si Serafina, hindi makasagot. Mila, halika na. May trabaho ka pa. Utos ni Edrin habang hinahawakan ang balikat ni Mila at inalalayan itong lumabas. Sa loob ng sasakyan, habang bumabaybay sila sa madilim na kalsada, walang nagsasalita. Ngunit sa isang pagkakataon, nang dumaan sila sa isang malubak na bahagi ng daan, muntik nang mauntog si Mila. Mabilis na iniunat ni Edrin ang kanyang kamay para harangan ang ulo ni Mila. Isang reflex ng isang taong hinding-hindi hahayaang masaktan ng mahal niya. Nagtama ang kanilang mga mata. Sa loob ng ilang segundo, nawala ang galit, nawala ang pait. Tanging ang tibok ng kanilang mga puso ang naririnig sa loob ng tahimik na sasakyan. Ngunit mabilis na binawi ni Edrin ang kanyang kamay. Matulog ka na. Mahaba ang araw mo bukas. Mula sa matinding takot at pandidiri kay Don Enrico, patungo sa paghanga at panunumbalik ng tiwala kay Edrin. Isang halo ng sakit at kilig sa gitna ng tensyon. Ang mabilis na pagkilos ni Edrin na harangan ang ulo ni Mila sa loob ng kotse. Isang maliit na galaw na nagpapakitang ang puso niya ay hindi pa tuluyang naging bato. Ano ang nakita ni Serafina sa kanyang cellphone bago sila lumabas ng silid na naging dahilan ng kanyang kakaibang ngiti. Kinabukasan, habang nagkakape ang buong bansa, isang eksklusibong panayam ang lumabas sa lahat ng news channels. Si Doña Serafina, umiiyak at nakasuot ng pang-ospital, ay nagdedeklara, "Kinidnap ako
At ang anak ko ng bilyonaryong si Edrin Valmores, ginamit niya ang pera niya para saktan kami at paghiwalayin kami ng anak ko. Ang tunog ng boses ni Serafina na umaalingaw-ngaw sa buong lobby ng Valmores Global. Ang buong lobby ng Valmores Global Tower ay tila isang pugad ng mga nagkakagulong bubuyog. Ang bawat screen ng telebisyon sa paligid ay nagpapakita ng iisang mukha. Si Doña Serafina, na may suot na puting damit pang ospital, umiiyak at humihingi ng tulong sa sambayanan. Ang kanyang mga salita ay tila lason na mabilis na kumakalat. Dinudungisan ang pangalan ni Edrin at ang reputasyon ng kumpanyang pinaghirapan nitong itayo. Sa loob ng opisina, nakatayo si Edrin sa harap ng glass wall, nakatanaw sa ibaba kung saan nagkakagulo ang mga reporter at cameraman. Ang kanyang mga palad ay nakakuyom sa kanyang likuran. Sa unang pagkakataon, nakita ni Mila ang isang bahid ng pagod sa mga balikat ni Edrin. Hindi pagod mula sa trabaho, kundi pagod mula sa walang katapusang pananakit ng mga taong dati ay itinuring niyang pamilya. "Sir, kailangang ilikas namin kayo sa basement exit," wika ng kanyang chief of security. "Nagkakagulo na ang media. Baka hindi namin sila mapigilan kapag lumabas kayo." "No," malamig na sagot ni Edrin. "Let them wait." Lumapit si Mila. Ang kanyang puso ay tila dinidikdik sa bawat salitang naririnig niya mula sa balita. Hindi na siya ang mahina at takot na Milagros. Ang nakikita niyang paghihirap ni Adrian ay nagsilbing mitya para sumiklab ang isang apoy sa loob ng kanyang dibdib, isang apoy ng paninindigan. "Edrin, hayaan mo akong ayusin ito," mahinang wika ni Mila, ngunit may pinalidad sa kanyang boses. Humarap sa kanya si Edrin, ang mga mata ay puno ng pagtataka. "Manatili ka rito, Mila. Ayokong madamay ka sa gulong ito. Hayaan mo ang mga abogado ko ang sumagot sa mga kasinungalingan ng ina mo." "Hindi sapat ang abogado, Edrin," sagot ni Mila habang hinahawakan ng malamig na kamay ng asawa. "Ako ang dahilan kung bakit ka narito sa sitwasyong ito. Ako ang kailangang tumapos sa lahat ng ito. Utang ko ito sa iyo at sa sarili ko." Bago pa man siya mapigilan ni Edrin, mabilis na lumabas si Mila ng opisina. Naglakad siya patungo sa elevator. Ang bawat hakbang niya ay tila pagputol sa mga tanikala ng nakaraan. Ang konsepto ng utang na loob sa kanyang ina, na dati ay tila isang mabigat na pamatok sa kanyang leeg, ay biglang naglaho. Naunawaan niya na ang totoong pagmamahal ay hindi humihingi ng kapalit at ang totoong pamilya ay hindi ka gagawing kalakal para sa sariling interes. Pagbukas ng pinto ng elevator sa lobby, agad siyang sinalubong ng nakakasilaw na mga flash ng kamera. Ang ingay ay naging tila isang malakas na dagundong. Sa gitna ng kaguluhan, nakita niya si Doña Serafina na ngayon ay nakaupo sa isang wheelchair. Pinalilibutan ng kanyang mga taga-suporta at mga reporter. Nang makita ni Serafina ang anak, agad itong humagulgol ng mas malakas. "Mila, anak ko, salamat sa Diyos at nakatakas ka. Halika rito, ililigtas ka namin sa halimaw na yan." Tumigil si Mila sa harap ng kanyang ina. Ang init ng sikat ng araw na tumatagos sa glass roof ay tila nagpapatibay sa kanyang kalooban. Hindi siya lumapit para yumakap. Sa halip, kinuha niya ang mikropono mula sa isang reporter na malapit sa kanya. Tumahimik ang lahat. Ang tanging naririnig ay ang mabilis na paghinga ni Mila at ang tunog ng hangin mula sa mga ventilation system ng gusali. "Ang lahat ng narinig ninyo, ang lahat ng luha na nakita ninyo sa mukha ng aking ina ay isang malaking kasinungalingan," deklara ni Mila. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong lobby, matatag at walang panginginig. Namutla si Serafina. Ang kanyang pag-iyak ay biglang huminto, napalitan ng gulat. "Hindi ako kinidnap ni Edrin Valmores," pagpapatuloy ni Mila habang nakatingin ng diretso sa mga kamera. "Narito ako dahil nagtatrabaho ako para bayaran ang mga kasalanan ng pamilya ko. Narito ako dahil ang kapatid ko ay nagnakaw
At ang ina ko ay sinubukang ibenta ako sa isang matandang lalaki para lang mapanatili ang kanyang luho. Narito ako dahil ang lalaking tinatawag ninyong halimaw ay ang nag-iisang tao na nagbigay sa amin ng pagkakataong magbago. Kahit na itinapon namin siya na parang basura noon. Humarap si Mila kay Serafina. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot, ngunit wala ng galit. Ma, tapos na ang pananakit niyo sa amin. Mula sa araw na ito, pinuputol ko na ang lahat ng ugnayan ko sa inyo. Hindi na ako ang manika niyo na pwedeng gamitin para sa inyong mga kasakiman. Ang utang na loob ko sa inyo bilang anak ay tapos na. Dahil binayaran niyo iyon ng paulit-ulit na pagtatraidor sa aking kaligayahan. Isang malakas na bulungan ang sumabog sa loob ng lobby. Ang mga reporter ay nagsimulang magtanong ng sabay-sabay kay Serafina na ngayon ay hindi na makatingin ng diretso at pilit na nagtatago sa likod ng kanyang mga tauhan. Nawalan ng mukhang maihaharap ang Donya sa harap ng katotohanang isiniwalat ng sarili niyang anak. Tumingala si Mila sa itaas, sa direksyon ng opisina ni Adrian. Alam niyang nakamasid ito. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiti ng kalayaan. "I'm sorry, Adrian," bulong niya. Sapat na para marinig ng mikropono. "Sana ay sapat na ito para mabigyan ka ng kapayapaang ninakaw namin sa'yo." Pagkatapos ng kanyang pahayag, tumalikod si Mila at muling pumasok sa elevator. Iniwan ang kaguluhan sa labas. Ngunit sa halip na bumalik sa opisina, pinili niyang umuwi muna sa kanyang maliit na inuupahang kwarto. Pagod na ang kanyang katawan, ngunit ang kanyang kaluluwa ay tila nakalipad na sa itaas ng mga ulap. Dumating ang gabi. Ang ulan ay dahan-dahang pumatak sa kanyang bintana, lumilikha ng isang malungkot na ritmo. Nakaupo si Mila sa gilid ng kanyang kama. Tinitingnan ang basag na inukit na kahoy na pinilit niyang buuin muli. Biglang bumukas ang pinto ng kanyang kwarto. Hindi siya nakakunsi. Sa gitna ng dilim, isang anino ang pumasok. Ang bango ng pamilyar na pabango ay agad na pumuno sa silid. Ang tibok ng puso ni Mila ay bumilis. Tila ba nais nitong kumawala sa kanyang dibdib. Nakatayo sa gitna ng silid si Adrian. Ang kanyang mukha ay hindi maaninag sa dilim. Ngunit ang kanyang presensya ay tila nagpapaliit sa espasyo ng kwarto. "Mila," tawag ni Adrian. Ang kanyang boses ay basag, puno ng mga emosyong matagal na niyang ibinaon. Napatayo si Mila, hindi alam kung ano ang sasabihin. Sa loob ng mahabang katahimikan, tanging ang tunog ng ulan at ang kanilang paghinga ang naririnig. Ang bawat segundo ay tila isang taon ng paghihintay. Isang matinding katarungan, catharsis, mula sa pagtatapat ni Mila na nauwi sa isang tahimik at punong-puno ng tensyong pagtatagpo sa gitna ng dilim. Ang sandali kung kailan binitawan ni Mila ang mikropono, tila ba inilalaglag niya ang lahat ng bigat na dala-dala niya sa buong buhay niya. Ano ang nasa kamay ni Adrian na itinatago niya sa kanyang likuran habang nakatayo sa dilim? Lumapit si Adrian kay Mila hanggang sa maramdaman na nila ang init ng bininga ng isa't isa. Dahan-dahan niyang inabot ang kamay ni Mila at inilagay doon ang isang bagay na malamig at pamilyar. Isang singsing, ang lumang wedding ring ni Mila na itinapon niya sa putikan noon. Ang ningning ng gintong singsing sa ilalim ng liwanag ng kidlat mula sa labas. Tapo, malamig ang gintong singsing sa palad ni Mila, ngunit ang daling dulot nito sa kanyang puso ay sapat na upang mapaso ang kanyang kaluluwa. Sa gitna ng dilim ng maliit na kwarto, tanging ang banaag ng kidlat mula sa labas ang nagbibigay ng anyo sa lalaking nasa kanyang harapan. Si Adrian, ang bilyonaryong kinatatakutan ng lahat, ay nakatayo sa tapat niya na tila isang batang nawawala. Basag ang maskara ng katigasan at puno ng pagsusumamo ang mga mata. "Bakit, Adrian?" Halos pabulong na tanong ni Mila. Ang kanyang boses ay nanginginig sa gitna ng mga hikbi. "Bakit mo ito itinago? Itinapon ko ito sa putikan.
Itinakwil ko ang lahat ng binuo natin. Bakit mo pa rin hinawakan ang alaala ng isang babaeng sumira sa'yo? Humakbang palapit si Adrian. Sapat na upang maamoy ni Mila ang pamilyar na bango ng kanyang asawa. Isang bango ng ulan at kaligtasan. Dahil kahit gaano ko pilitin na maging bato ang puso ko, Mila, hindi ko kayang itapon ang tanging bagay na nagpapaalala sa akin kung sino ako bago ako naging Adrian Valmores. I was just Adrian, ang lalaking walang ibang yaman kundi ang pag-ibig mo. Dahan-dahang inabot ni Adrian ang kamay ni Mila. Ang kanyang mga daliri ay marahang humahaplos sa mga daliri ng asawa. Noong gabing pinalayas niyo ako, bumalik ako sa putikan matapos kayong pumasok sa loob. Hinanap ko ito hanggang sa magsugat ang mga kamay ko. Dahil natatakot ako. Natatakot ako na kapag nawala ito, tuluyan na ring mawawala ang pag-asa ko na balang araw. Makikita mo rin ang totoong ako. Napahagulgol si Mila at hindi na napigilan ng sarili. Isinubsob niya ang kanyang mukha sa dibdib ni Adrian. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa Amerikana nito. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng pagsisisi, at ang lahat ng pangungulila sa loob ng maraming buwan ay bumuhos na parang baha. Nararamdaman na niya ang malakas at mabilis na pintig ng puso ni Adrian. Isang ritmo na tila nagsasabing, narito na ako, ligtas ka na. Ipinatong ni Adrian ang kanyang baba sa tuktok ng ulo ni Mila. Ang kanyang mga bisig ay marahang pumulupot sa nanginginig na katawan ng asawa. Sa bawat paghigbi ni Mila, tila ba unti-unting natutunaw ang mga pader ng yelo na itinayo ni Adrian sa paligid ng kanyang puso. Ang amoy ng ulan sa labas ay humahalo sa amoy ng buhok ni Mila, isang pamilyar na bango na matagal niyang ipinagkait sa kanyang sarili. Adrian, I am so sorry. Wala akong mukhang maihaharap sa iyo pagkatapos ng lahat. Bulong ni Mila, ang kanyang boses ay basag at puno ng pagsisisi. Naging bulag ako. Pinabayaan kong diktahan ni Mama ang buhay ko hanggang sa mawala ka sa akin. I don't deserve this. I don't deserve you. Hinawakan ni Adrian ang mga balikat ni Mila at dahan-dahan itong inilayo ng bahagya upang magkatitigan sila. Sa gitna ng dilim, ang mga mata ni Adrian ay tila nagniningning sa pigil na luha. Mila, look at me. Malambot niyang utos. Noong gabing pinalayas niyo ako, ang tanging dala ko lang ay galit. Gusto kitang saktan, gusto kitang makitang nagdurusa, gaya ng pagpapasakit niyo sa akin. Pero nang makita kitang nakaluhod sa opisina ko, nang makita kong tinitiis mo ang lahat para sa pamilya mo, doon ko na-realize na kahit anong yaman ang meron ako, miserable pa rin ako dahil wala ka sa tabi ko. Inangat ni Adrian ang kanyang kamay at dahan-dahang hinaplos ang pisngi ni Mila. Pinapahid ang mga luhang hindi tumitigil sa pag-agos. Hindi kita tinulungan dahil sa obligasyon. Tinulungan kita dahil hindi ko kayang makita ang babaeng pinangakuan ko sa harap ng altar na dinudurog ng mundo. I wanted to be your hero again, Mila. Kahit na sa tingin mo ay huli na ang lahat. Dahan-dahang kinuha ni Adrian ang gintong singsing mula sa palad ni Mila. Sa ilalim ng mahinang liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana, maingat niyang isinuot ang singsing sa daliri ni Mila. Ang malamig na bakal ay tila nagbigay ng init sa buong pagkatao ni Mila. Ramdam niya ang panginginig ng mga kamay ni Adrian. Isang tanda na sa kabila ng lahat ng kapangyarihan nito, nananatili itong tao na marunong masaktan at magmahal. I am not asking you to go back to being the old Mila, wika ni Adrian. Ang kanyang boses ay puno ng pag-asa. And I am not that same Adrian na sunod-sunuran lang. Gusto kong simulan natin ang lahat mula sa abo. Walang sikreto, walang anino ni Doña Serafina. Tayo lang dalawa. Ipinatong ni Adrian ang kanyang noo sa noo ni Mila. Sa sandaling iyon, ang katahimikan ng gabi ay naging sapat na saksi sa kanilang muling pagtatagpo. Naramdaman ni Mila ang mainit na hininga ni Adrian sa kanyang mga labi, isang paanyaya ng kapatawaran at bagong simula. Hinalikan ni Adrian si Mila nang may buong pag-iingat, isang halik na hindi nagmamadali
kundi humihingi ng permiso na muling buuin ang pusong nawasak. Ang bawat haplos ni Edrin sa likuran ni Mila ay tila nagsasabing hindi na siya muling mag-iisa sa gitna ng ulan. Sa loob ng maliit na kwartong iyon, ang lahat ng pait ng nakaraan ay dahan-dahang naglaho. Napalitan ng isang pangakong hinding-hindi na muling mababali. Dahan-dahang binuhat ni Edrin si Mila patungo sa kama. Walang salitang namutawi sa kanilang mga labi dahil ang bawat titig at bawat hawak ay sapat na upang ipahayag ang lahat ng emosyong matagal nilang ibinaon. Ipinatong ni Mila ang kanyang ulo sa dibdib ni Edrin. Pinakikinggan ng payapa ng tibok ng puso nito. Ang liwanag ng kidlat sa labas ay hindi na nakakatakot dahil alam niyang nasa loob na siya ng kaisa-isang tahanang hindi siya tatalikuran. Habang dahan-dahang pumupikit ang kanilang mga mata sa gitna ng kapayapaan, hindi alam ni Mila na ang kanyang pagsiswalat sa media ay nagbunga ng isang malaking pagbabago sa labas. Ang katotohanang binitawan niya ay hindi lang nagligtas kay Edrin, kundi tuluyan na ring naggiba sa kaharian ng kasinungalingan ni Doña Serafina. Kinabukasan, isang bagong balita ang gumising sa buong bansa. Isang opisyal na pahayag mula sa pamilya Valmores ang lumabas, hindi tungkol sa negosyo, kundi tungkol sa isang pagbabagong walang sino man ang nakakita. Ang matinding pag-iyak ng pagpapatawad na nauwi sa isang romantiko at sagradong sandali ng muling pagsasama. Isang dalisay na healing process para sa dalawang pusong sugatan. Ang sandali ng isinuot ni Edrin ang singsing kay Mila, ang muling pagtanggap sa kanilang sumpaan na higit pa sa anumang piraso ng ginto. Ano ang nakasulat sa huling testamento ng namayapang ina ni Edrin na matagal na niyang itinatago at balak niyang ibahagi kay Mila? Isang tawag ang natanggap ni Edrin mula sa ospital. Si Doña Serafina ay nagising na mula sa kanyang pagkakahimbing, ngunit may isang bagay siyang hinahanap na magpapabago sa kapalaran ng lahat. Ang kanyang nawawalang pitaka na naglalaman ng isang lumang larawan. Ang tunog ng telepono sa gitna ng katahimikan ng madaling araw. Isang taon ang mabilis na lumipas mula nang yanigin ng katotohanan ang buong bansa. Sa isang tahimik na bahagi ng probinsya sa Cebu, malayo sa ingay ng mga sasakyan at sa mapanuring mata ng lipunan, isang simpleng bahay na gawa sa matibay na kahoy at semento ang nakatayo sa gitna ng malawak na taniman. Ang sikat ng umaga ay dahan-dahang gumagapang sa mga dahon ng tanim na gulay na tila ba binabasbasan ang bawat pagsibol ng buhay sa lupang ito. Nakatayo si Mila sa veranda, suot ang isang simpleng duster na pambahay. Wala na ang makakapal na makeup at mamahaling alahas na dati ay tila naging maskara ng kanyang pagkatao. Ang kanyang mga kamay, na dati ay tanging paghawak lang sa credit card ang alam, ay mayroon na ngayong mga bakas ng pagbubungkal ng lupa at pag-aalaga ng halaman. Ngunit sa kabila nito, ang kanyang mukha ay nagniningning sa isang uri ng ganda na hindi kayang bilhin ng anumang hiyas. Ang ganda ng isang pusong payapa. Sa loob ng bahay, sa ibabaw ng isang maliit na mesa, nakalagay ang inukit na kahoy na nara na iniregalo ni Edrin noon. Maingat itong nabuo muli. Bagaman mayroon pa ring mga bakas ng lamat, tila ba nagsisilbing paalala na ang mga bagay na nasira ay maaari pang mabuo at ang mga pilat ay bahagi ng isang mas malalim na kwento ng pag-ibig. Dumating ang tunog ng isang sasakyan na dahan-dahang huminto sa tapat ng gate. Hindi ito ang marangyang itim na kotse na madalas gamitin ni Edrin sa opisina. Ito ay isang simpleng pickup truck, puno ng mga gamit para sa itinatayo nilang vocational school para sa mga manggagawang mahihirap sa kanilang komunidad. Bumaba si Edrin mula sa sasakyan, nakasimpleng polo shirt at maong. Nang makita niya si Mila, isang ngiting punong-puno ng pagmamahal ang sumilay sa kanyang mga labi. Lumapit siya at marahang niyakap si Mila mula sa likuran habang pinagmamasdan nila ang papalubog na araw. "Kumusta ang araw mo, asawa ko?" Mahinang tanong ni Adrian
Ang kanyang boses ay puno ng katahimikan at seguridad. Napakapayapa, Edrin. Tapos ko na ring ipak ang mga donasyon para sa center natin bukas. Sagot ni Mila habang isinasandal ang kanyang ulo sa balikat ni Adrian. Nakatanggap din ako ng sulat mula kay Basti kanina. Si Basti ay kasalukuyang nasa ilalim ng isang reintegration program sa isa sa mga planta ng Balmores Global sa malayo. Hindi siya binigyan ni Edrin ng posisyon sa opisina. Sa halip, nagsimula siya bilang isang ordinaryong trabahador upang matutunan ng disiplina at ang hirap ng bawat pisong kinikita. Sa kanyang sulat, nabanggit niya ang pasasalamat sa disiplinang itinuro ni Adrian at ang unti-unting pagbabayad niya sa mga taong nabiktima niya noon. Si Doña Serafina naman ay nananatili sa isang maliit ngunit maayos na apartment sa lungsod. Binibigyan siya ni Mila ng sapat na allowance para sa kanyang pangangailangan at gamot, ngunit nananatili ang isang malinaw na hangganan sa pagitan nila. Bagaman napatawad na ni Mila ang kanyang ina, alam niyang ang pagpapatawad ay hindi laging nangangahulugan ng pagbabalik sa dating gawi. Si Serafina ay naiwang mag-isa sa kanyang karangyaan noon na ngayon ay napalitan ng katahimikan, isang pagkakataon para sa kanya na harapin ang sariling anino at ang hiya na dulot ng kanyang mga maling desisyon. Naalala ko noong gabing pinalayas niyo ako, biro ni Edrin. Ngunit wala nang bakas ng pait sa kanyang tono. Sino ang mag-aakala na dito tayo hahantong? Humarap si Mila sa kanya at hinawakan ang magaspang na palad ni Edrin. Isang palad na naging simbolo ng pagsasakripisyo at katapatan. Dahil sa gabing yon, natutunan ko kung ano ang totoong kayamanan. Hindi pala ito ang nakasabit sa leeg o ang nasa loob ng bank account. Ang tunay na kayamanan ay ang pag-ibig na handang magpatawad, ang dignidad na hindi nabibili, at ang taong hinding-hindi bibitaw sa'yo kahit sa gitna ng pinakamalakas na ulan. Tumingala si Mila sa langit, kung saan nagsisimula nang magpakita ang mga unang bituin. Ang lahat ng dusa, ang lahat ng luha, at ang lahat ng pagkakamali ay naging bahagi na lamang ng isang malayo at malabong nakaraan. Sa bawat pintig ng kanyang puso, ramdam niya ang pagpapatawad sa kanyang sarili at ang kapayapaang matagal niyang hinanap. Mahal kita, Edrin. Salamat sa hindi pagsuko sa akin. Bulong ni Mila. Ipinatong ni Edrin ang kanyang noo sa noo ni Mila. Ang kanilang mga wedding ring ay nagniningning sa huling silahis ng araw. Kahit ilang beses pa tayong wasakin ng mundo, Mila, hinding-hindi ako bibitaw. Dahil ang tahanan ko ay hindi ang kumpanya, hindi ang pera, kundi ikaw. Sa gitna ng katahimikan ng bukid, ang tanging naririnig ay ang bulong ng hangin at ang payapang paghinga ng dalawang taong muling binuo ng tadhana. Ang kanilang kwento ay isang patunay na ang bawat pagkakamali ay may pagkakataon para sa pagbabago at ang bawat sugat ay may taglay na lakas para sa isang mas matibay na pag-ibig. Ang tunay na kapangyarihan ay hindi sa paghahari sa iba, kundi sa pagpapakumbaba at pagpili sa kabutihan sa kabila ng sakit. At sa pagtatapos ng kanilang mahabang paglalakbay, natagpuan ni Edrin at Mila ang pinakamahalagang aral. Ang kayamanan ay maaaring mawala sa isang iglap, ngunit ang dangal at tunay na pag-ibig ay mananatili magpakailanman.